We are the Sixers, Jordan, Philip, Andrew, Carlo, RJ, and Rainiel. Magandang araw sa ating lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay Unit 1, Wrap-Ups. Technology. Technology may be defined in many ways, but for simplicity sake in relation to this subject, it is the use of scientific knowledge to give an easier solution to problems within the society or specific individuals. Halimbawa po dito yung paggamit ng online platforms para po makapagbenta. Dahil po sa panahon po natin ngayon o generation, usong-uso po talaga ang mga cellphones, mga gadgets po. At mas pinabibilis po nito ang pag-order o pagbili ng isang bagay na gusto mo o pagkain. Ang sunod po dyan ay invention. Invention in its purest sense is the creation of product, processes, or techniques which do not exist before. Ang halimbawa po dyan yung ang halimbawa po natin dyan sa mga sasakyan na ginagamitan lang po talaga. Ang karaniwan talaga, mga gas lang po, mga ganyan, diesel, para po mapatakbo yung mga sasakyan. Kasi, sa ngayon po, iba na po, mas pina-upgrade po nila. Nakagawa na po sila ng mga electric car, ganon. Or isang bagong app po na wala pang dati. Ang next po dyan is innovation. Innovation is the process of modifying invention to improve it or make it better. In short, innovation and invention are related but not identical. Ang halimbawa po dyan yung mga cellphone na nagsimula sa cellphone, keypad, ganun po. Mas nag-upgrade po ngayon na naging smartphones. Dahil po sa negosyo, innovation po yung paraan para po makasabay po sa atin ngayon sa mga business po na nagpapataasan. Next po dyan ay technology. It is very usual that if there's a new technology, it requires also a new business that would benefit from it. The process of launching and running a new business is called entrepreneurship, when that business uses technology to deliver services to consumer, that is technopreneurship. Ang halimbawa po dyan yung mga online platforms nga po tulad ng Grab, may Shopee na rin po, and Food Panda na ginagamit po na app sa internet ngayon. Ang next naman po is, what are customer pain points? A pain point is a specific problem that prospective customer of your business are experiencing. In other words, you can think of pain points as problem, plain and simple. Ang halimbawa po dyan is yung mga tulad po sa online platforms po, minsan po nagkakaproblema dahil po sa mabagal na deliver o mali po ng paggamit ng product ay app po ng pag-deliver po nila ng product. At doon po nagkakaproblema, minsan mabagal, minsan po mali. Yun po. Ang una po sa mga customer pain points, key ideas. Yun po yung pain points are the real problem customer face, not product they ask for. Halimbawa po nila dyan yung gusto po nila ng mas murang internet, pero ang totoong pain point po dyan ay yung mahal at mabagal na ang serbisyo po. Ang next po dyan is many marketers confuse solution with the pain point. Halimbawa po dyan yung mga kailangan po na alamin ang ugat po ng problema, tulad po ng yun nga po, nabanggit ko po kanina sa online platforms na nagkakamali po ng mga order po, ganon, or pag-deliver po. Ayun po yung unang aalamin, ugat ng problema, bago po mag-alok po ng solusyon sa problema po ngayon. Ang next naman po is to find true pain points as of open-ended questions and dig deeper.
Ang halimbawa po dyan is yung kailangan mo makipag-communicate po sa customer mo kung ano po ba yung problema kapag ginagamit po yung apps. Ganun po sa pag-order. Ano po ba ang mali para po maitama. Ang next po dyan is focus marketing on solving the pain, not just selling features. Ang halimbawa po dyan is yung imbis po na ipakita lang kung paano po mag-order. Mas maganda po na ipakita kung paano po matutulungan or maglagay po ng tutorial sa mga app tulad ng yun nga po, Shopee, Lazada, mga ganun po para mas malaman nila kung paano po umorder ng tama at para po hindi na rin po magkamali. Ang last po natin dyan is understanding pain points leads to better innovation, stronger customer trust, and deeper connection. Yun lang po. Thank you po. Hello guys, my name is Philip Luis Emboscado, and today we were going to discuss the Unit 2 entitled Customer Segment and Market Segment. Customer and End User. Ano nga ba difference between them? Okay, the customer is the person or organization that purchases a product or service, while the end user is the one who actually uses it. Okay, basically, yung customer is yung bumibili ng product or services, pero hindi sila yung gumagamit nito. And the one who actually uses it is yung end user. And I will provide some examples para mas lalo natin maintindihan. Okay guys, so makikita nyo sa table natin, we have the product, services, customer, and end user. For example 1, toy. And yung customer is yung parents, and yung end user is yung kid. Bakit nga ba ganun? Kasi guys, kunwari, nasa mall tayo, and yung anak natin is may nakitang toy. And syempre, ipapabili niya yon sa parents niya. Kaya yung customer is yung parents, and yung end user o yung gagamit nung product na yon is yung kid. Isa pang example is yung textbook. And yon, customer natin is yung parents, and yung the one who actually uses it is yung student. And same lang din siya sa diaper. Yung customer is yung parents, and yung end user is yung baby. And kapag naman dito sa office laptop, and yung customer doon is yung company, and the one who actually uses it is yung employee. So, yun lang guys, ang keyword ng natin doon is yung customer, sila yung bumibili, and yung end user, sila naman yung gumagamit nito. Okay, next slide tayo. Stakeholder. A stakeholder is any person or group who has interest in or affected by a project, business, or decision. Ano nga ba yan? So, for example guys, is yung sa school project, yung stakeholders natin doon is maaaring yung teachers, classmates, or even yung school administration. And guys, remember, we have two types of stakeholder. The internal and external stakeholders. So, ano nga ba yung internal stakeholder? Sa internal stakeholder, sila yung people inside the organization. Maaaring sila yung employees, managers, owners, and shareholders. While sa external stakeholder naman, sila yung people outside the organization but still affected. Sila nga yung mga customers and users, suppliers or vendors, investors or lenders, media, community or society, and government or regulators. So, balik tayo sa internal stakeholders. Yun, sa internal stakeholder natin, yun nga, yung employee. Ano nga ba yung role ng employee, managers, owners, or shareholders? Sa employees natin, sila yung nagwo-work sa business and they want a
job security. While yung managers naman, they run the operations and want good performance from the employees. And lastly, yung owners and shareholders natin, sila yung nag-i-invest ng pera, and syempre, sila din yung gusto makaprofit doon. Okay, go tayo sa external stakeholder. Yun, kakadiscuss nga lang natin kanina yung customers and end users. Ang role naman nila sa external stakeholder, sila yung bumibili o yung gumagamit ng product or isang services. While yung investors and suppliers naman natin, sila yung nagpo-provide ng materials or services. And yung investors or yung lenders, sila yung nagbibigay ng pera, and syempre, sila din yung nag-expect ng return from it. The media, ano nga ba yung media? They shape public opinion about the business. And yung community and society naman natin, sila yung nag-care about social and environmental impact. While yung government and regulators, sila yung nag-enforce ng law and especially nagko-collect ng taxes sa business, sa isang business. Okay guys, muna tayo sa influencers. So, ano nga ba yung influencers? Influencer is someone who has the power to affect the decision, opinions, or buying behavior of others. Usually because of their authority, popularity, expertise, or yung relationship niya with an audience. So, yung influencer sa business, they can be media personalities, industry experts, or even respective employees within a company. Businesses often work with influencers to promote products, build brand awareness, and increase trust with potential customers. Okay, bigay tayo ng example para mas lalo maging clear kung ano nga ba ang role ng influencer sa isang business. Madalas ang napapansin nga natin dito yung sa YouTube yung nagre-review ng mga gadgets like cellphones, tablets, laptop. Example nga natin is yung isang tech YouTuber na nagre-review ng smartphone and nai-influensahan niya yung thousands of followers that will check it out or buy it. And syempre, mahalaga yung influencer kasi in marketing, people tend to trust real opinions and personal experiences more than traditional ads. Siyempre, ako na nagre-review or yung YouTuber na nagre-review ng isang product, siyempre, alam niya yung kung gaano nga ba kaganda yung isang product or services bago natin bilhin. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng insights bago tayo bumili. And yan lang, guys. Hello guys, ako si RJ Javier and we'll talk about the customer segments. Customer segments, ito yung specific groups of people or organizations na target ng isang business. Ibig sabihin, sino ba talaga yung gusto mong pagsilbihan or pagbentahan ng produkto or service mo. Note lang para mas klaro, isipin mo na not all customers are the same. Kaya kailangan i-classify sila based on kung ano ang needs, wants, and behavior nila. We have 5 types of customer segments. The mass market, niche market, segmented market, diversified market, and multi-sided market. Dito muna tayo sa mass market. The mass market is the largest group of consumers, basically everyone with common needs or wants, and a business offer one product or service for all without customization. Sa kabilang dito na ang mass market ay siya daw yung pinakamalaking group ng consumer kung saan halos lahat na may pare-parehong needs or wants. Dito yung isang business ay nag-o-offer ng isang produkto or service para sa lahat. Kumbaga, hindi na kailangan ng customization. In short, one fits all. Ganun yung concept niya. One size fits all. Yun bala. Example natin dito is the toothpaste. Ako. Pwedeng ikaw, lahat tayo. Lahat ng tao.
Halos lahat ng tao naman gumagamit nun at iisa lang ang main purpose niya, ang paglinis ng ngipin. Second example is the soap or shampoo. Essential to para sa lahat, kaya kahit iba-ibang brand man, same purpose pa rin. Ano ba yung purpose ng soap or shampoo, di ba? Sa pagmaligo, paglinis. Another example is the rice. Ito, essential din to. Ito yung basic needs ng halos lahat ng Pilipino. Kaya idea lang, na sa mass market, hindi iniisip ng business ang differences ng bawat customer kasi similar ang needs ng target group. Punta tayo sa niche market. Sabi dito, a niche market is a small specific group of customers with unique needs, interests, or preferences and aren't served by the mass market. Kumbaga, sige, papaliwanag ko muna. Ang niche market ay, sabi dito, ang niche market daw ay isang maliit at specific na group ng customers na may unique needs, interests, or preferences na hindi masyadong nasasagot ng mass market. In short, hindi ito para sa lahat. Kung yung mass market para sa lahat, ito namang niche market, hindi para sa lahat, kundi para sa specialized group. Example natin dito is the vegan or gluten-free food products. Ito yung tao, ako. Halimbawa, vegan ako. Bibili ko vegetables. Hindi na ako bibili ng mga meat, pork, beef. Hindi na. Kumbaga, may specific group lang para lang sa mga tao na may special diet. Another example is the luxury watches. The Rolex and the Omega. Ito yung para sa mga customers na may interest sa high-end collectible items. Especially sa mayayaman. Siyempre, halimbawa, ako walang pera, nakatira ako sa may bangketa, wala akong sariling bahay. Kaya ko bang bumili ng luxury watches na yun? Siyempre, hindi. Kaya, ang target market ng mga company to, which is the mga millionaires, the billionaires. The other example is the gaming laptops and accessories. Tulad nun sa sinabi ko sa luxury watches. Ang mga target market nitong mga gaming laptops and accessories is the mga gamers. Tsaka, hindi lahat ng tao bumibili nito. Kung sino lang yung may gusto. Ganun. Kung sino lang yung may kaya rin bumili. Ang key idea natin dito is kung pag-kukumparahin pala natin yung mass market tsaka yung niche market. Kumbaga, yung mass market para sa lahat, general needs, while the niche markets is para sa specific groups na may special needs or interest. Dako tayo sa pangatlo. The segmented market. Segmented market is when a business divides its all market into smaller groups called segments. From the word itself, segments, based on shared characteristic like age, location, income, behavior, or lifestyle, and then targets each group differently. Dito sa segment market, kapag ang isang business daw ay hinahati-hati ng buong market niya ay mas maliit na group or segments based sa characteristics, customers, tulad ng edad, lokasyon, income level, behavior, or lifestyle. In short, pagkatapos sa hati-hatiin, iba-iba ang approach o offer ng business para sa bawat segment kasi magkakaiba ang needs at preferences nila. Example natin dito is yung bangko. Number 1 example, banks. Halimbawa ako, estudyante. Meron akong savings. I have savings account per student. Kumbaga, low maintaining balance. Pero di ko naman sinasabi na lahat ng estudyante na low maintaining balance.
Example lang. Tapos, ang isa nito is yung may premium accounts for professionals or high income earners. Kumbaga, lahat tayo pwedeng gumamit ng bangko, estudyante, teacher, bilyonaryo. Lahat tayo may kaya nating gumawa ng bangko. Another example is the airlines, economy class, which budget-friendly travelers. In the business class at first, the luxury travelers. Another example natin dito is yung food delivery apps, yung GrabFood, Foodpanda. Katulad lang din yun ng sa binanggit ko kanina na bangko. Dito sa may, diba, sa GrabFood or Foodpanda, may promos for student or budget-conscious consumers. Meron naman ding premium offer for high-spending customers. Kung compare natin yung tatlo, mass market, niche market, and the segmented market, yung mass market is yung one product for all. Kumbaga, one is to many. One to many. One is to many. And the niche market is, kumbaga, very specific for small group lang siya. And the segmented market, ito naman yung divided into group with a customized offer. Pangapat natin is yung diversified market. Sabi dito, ang diversified market daw ay yung kapag ang isang business ay nagsaserve ng dalawa o higit pang customer segments na magkaiba ang needs. Minsan, pati products or services na ino-offer ay totally iba. Ibig sabihin lang, yung isang company lang, pero may very different market silang pinapasok. Ganon. Example natin dito is yung Amazon. Diba sa Amazon, merong online retail shopping for everyday consumers. And meron ditong Amazon Web Services or OWS. Meron naman dito yung cloud computing for business and developers. Example din natin dito is yung Sony. May consumer electronics sila. Meron silang TV, PlayStation, headphones, marami pa. Tapos, hindi lang naman yung meron sa Sony. Hindi lang naman kumbaga, hindi lang naman siya tangible. Meron din na intangible, halimbawa yung entertainment nila. Diba may entertainment ng Sony? Meron silang movies, music production, and many more. Another example is example natin dun, isip lang ako, wait. Another example natin dun is yung SM sa Pilipinas. Diba dito? Yung shopping malls natin para sa mga consumers. Tapos sa SM natin, pwede ring banking and financial services tulad ng BDO for clients and businesses. Ang key idea natin dito is yung diversified market ay isang kumpanya pero iba-ibang products, services para sa totally different customers groups. Parang may multiple business under one ba? Ganun yung atake. And lastly, the multi-sided market. A multi-sided market is a business model where a company serves two or more different customers group and each group depends on the other to create value. Sabi dito, ang multi-sided market daw ay isang market model kung saan ang company ay nagsiserve ng dalawa o higit pang magkaibang customer group. At ang bawat group daw na ito ay dependent sa isa't isa para sa magkaroon ng value. Ibig sabihin lang dito na kung walang isang side, hindi magiging successful yung business kasi connected yung dalawang side na yan. Halimbawa, ito yung dalawang business na yan. Ito,
nag-fail siya, magka-connect lang to dito. Magka-connect lang siya sa isa. Kumbaga, pareha sila mag-fail. Example natin dito is yung Grab or Uber. As driver, kailangan niya ng passenger. Yun yung trabaho niya. Kailangan niya ng pasahero, ng ihatid. Halimbawa natin, si passenger naman, wala siyang anything na transportation like car, motor, bike. Wala siya nun. Kaya, as passenger, kailangan niya ng driver para makapunta siya sa gusto niyang puntahan. Nagigets niyo ba yung concept? Kumbaga si driver, kailangan niya kailangan niya si driver, kailangan niya si passenger para sa trabaho niya, para kumita siya. Si passenger, wala siyang anything na transportation, kaya kailangan niya naman ng driver para makapunta siya dun sa may gusto niyang puntahan. Diba ganun lang yung concept nun? Kung iisipin, interconnected silang dalawa. Kung wala yung isa, parang walang kwenta yung isa. Ganun yung concept. Another example natin is yung Facebook or Instagram. Ako yung user. Ako yung gumagamit ng platform. Ako yung nagpe-Facebook or Instagram. As advertisers, syempre sila yung nagbabayad para makuha yung attention ng user. Number 3 example natin is yung Shopee or Lazada. Yung Shopee or Lazada is same lang ng concept nung binanggit ko kanina sa Grab and Uber. Where yung seller, kailangan niya si buyer para siya yung kumita. Tapos si buyer naman, gusto niya one click at a time lang, nako-order na siya. Hindi na yung pupunta ng market, hindi na siya babiyahe punta ng market. Hindi na yung mapapagod pa siya, kumbaga time consuming. Si buyer naman, kailangan niya si seller para makuha niya yung gusto niya. Para basta yun na yun. Ang key idea na lang natin dito is yung multi-sided market is ito yung business connect different groups or parehong may value sa isa't isa. Nabulol na ako. Ayun pala yung sinasabi ko, yung sa seller at buyer. Kumbaga, kailangan ni buyer si seller kasi may halaga si seller sa kanya. Kailangan naman ni seller si buyer kasi may halaga si buyer kay seller. Para siyang matchmaker ba na nagko-connect ng dalawang sides. All in all, in short, ang customer segments daw natin is yung nag-help ng business to focus on the right people para mas effective yung strategy at mas satisfied yung customers. So, yun lang yun guys. Papasok na si paring Allrock. So, we are done in customer segments. So, let's proceed into market segments. Before we introduce or define what is market segments, let me introduce to you first the different types of market segments. First, we have demographic segmentation, psychographic segmentation, behavioral segmentation, and geographic segmentation. Those are the 4 types of market segments. So let's define what is market segmentation is. Ano nga ba yung market segmentation? Yung market segmentation, ito yung paghahati ng mga consumer or customer ayon sa kanilang mga katangian. Sa pamamagitan ng paghahati ng katangian, doon nakakabuo ng magandang strategy sa pagbebenta. So, magbigay tayo example. For example, may isang fast food na nag-o-offer ng student visa estudyante.
Sa ganong paraan, makakatipid yung mga estudyante, di ba? So, maraming kakain yun. Isa yun sa halimbawa ng mga strategy para makamura yung mga estudyante. So, let's move on to the different types of market segmentation. Market segment. First, we have demographic segmentation. Ano nga ba yung demographic segmentation? Demographic segmentation. This is the most popular and commonly used type of markets. Ito yung statistical data tungkol sa grupo ng mga tao na nakabase sa age, sa kasarian nila, sa annual income, education, source of income, trabaho, tapos yung pinag-iwan nila. For example, in every types, magbibigay tayo ng one example para mas malinaw. Example sa demographic segmentation is mga nagbebenta ng laruan, which is akma lamang sa mga 3 to 7 years old. Sa ganung paraan, yung target customer nila is yung mga bata na edad na 3 to 7 years old. Let's move on to the next type. Next type is psychographic segmentation. Ano nga ba yung psychographic segmentation? Ito yung pagdidivide ng consumer na nakabatay sa lifestyle, personalidad, paniniwala, interest. So, ano ba yung example na to? For example, gym membership, which is mga interesado sa mga kalusugan or sa fitness. Ganon. That is psychographic segmentation. Third one is behavioral segmentation. Ito yung paghahati ng consumer base sa ugali, paggamit, benepisyo o dalas ng pagbili. Yung pagiging loyal customer. Bigyan tayo example For example, isa kang online seller. Magbibigay ka ng mga discount vouchers para sa iyong mga loyal customer, mga palagi bumibili sa'yo. Para sa ganung paraan, palagi silang bibili sa'yo, which is kikita ka. May loyal customer ka na. So, the last one is geographic segmentation. Ano nga ba yung geographic segmentation? Ito yung pagkahati ng consumer, pagdidivide ng consumer na nakabase sa lokasyon tulad ng bansa, rehiyon, lungsod, klima o populasyon ng mamimili. For example na lamang natin, yung pagbebenta ng jacket sa mga malalamig na lugar tulad ng Baguio. Sa ganong paraan, nakabase siya sa klima, sa lugar, di ba? Which is, mas magiging mabenta yung product na yun doon. So, ganon. So, those are the 4 types of market segmentation or market segments. I hope na may natutunan kayo kahit papano. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon kung anong oras nyo man to mapapanood. Value proposition. Value proposition. Why customers should choose your product or service? Ang value proposition ay nagsasabi kung bakit dapat piliin ng customer ang iyong produkto o serbisyo. Dahil ito ang nagbibigay ng pinakamalinaw na benepisyo, kalidad at halaga na mas hihigit kaysa sa kompetisyon. Sa pamamagitan ng value proposition, ipinapakita ng isang negosyo na hindi lang basta produkto o serbisyo ang kanilang inaalok, kundi solusyon sa pangangailangan ng customer. Ito rin ang nagtatatag ng tiwala at relasyon sa mga mamimili dahil alam nila may makukuha silang tiyak na pakinabang. Next slide. Definition. Business marketing terms. Value proposition, a clear statement that explain why customers should buy
from you. It highlights the main benefit and advantage over competition. It answer, why should I choose your product? Sa madaling salita, ito ang nagsasabing pangunahing dahilan kung bakit pipiliin ng isang tao ang iyong alok kumpara sa kompetensya. Halimbawa, maaaring ito ay dahil mas abot kaya ang presyo, mas mataas ang kalidad, mas mabilis ang serbisyo, o mas nagbibigay ng kasiyahan at kaginhawaan sa pang-araw-araw na buhay ng mga gumagamit. Mahalaga ang value proposition dahil ito ang tumutulong upang malinaw na maiparating sa mga mamimili ang sagot sa tanong na bakit ko pipiliin ang iyong produkto kaysa sa iba. Sa pamamagitan ng maayos na value proposition, mas nauunawaan ng mga tao ang tunay na halaga at natatanging katangian ng produkto o serbisyo, kaya't mas nagiging handa silang magtiwala at mamuhunan dito. Definition in layman's term: a promise of benefit that customer will receive after a buying product. Ibig sabihin, ito ay isang pangako ng benepisyo o magandang bagay na makukuha ng mamimili kapag binili nila ang isang produkto o serbisyo, para itong garantiya na hindi sila malulugi dahil may tiyak na pakinabang silang matatanggap. A preview of what a brand can offer better than its competition. Tumutukoy ito sa paunang sulyap na kung ano ang maibibigay ng isang tatak na brand na mas maganda, mas mataas ang kalidad o mas pakipakinabang kaysa sa kalaban nito sa merkado. Pinapakita nito ang pinaka-advantage o kalamangan ng isang kumpanya. Advertisement help to make this promise clear and visible to customer. Dito, pinapakita ang papel ng palatastas o promosyon. Ang mga advertisement ang nagsisilbing paraan para ipahayag ng malinaw at makita ng pampublikong pangakong ito upang mas maintindihan ng mga mamimili kung bakit sulit piliin ang naturang produkto o serbisyo. Example of value proposition: Coca-Cola, taste the feeling, selling, happiness, and share moment, not just soda. Ang Coca-Cola ay hindi lang basta-basta nagbebenta ng isang inumin o soft drinks. Ang kanilang value proposition ay nakatuon sa emosyonal at karanasan na dulot ng kanilang produkto. Sa pamamagitan ng tagline na Taste the Feeling, pinapakita nilang ang bawat pagbukas ng bote ng Coke ay may kasamang kasiyahan, alaala at pagtitipon kasama ang mga kaibigan o pamilya. Sa madaling salita, hindi produkto ang binebenta nila kundi ang pakiramdam ng kaligayahan at pagbabahagi ng masayang sandali na siyang magiging dahilan kung bakit mananatili silang sikat sa buong mundo. Pangalawa, Shopee, lowest price. Guaranteed customer save money with every franchise. Ang Shopee naman ay nakikilala dahil sa kanilang pangakong makapagbibigay ng pinakamababang presyo sa mga mamimili. Sa tagline na ito, ang value proposition ng Shopee ay nakatuon sa pagtipid na bawat customer ay makakabili ng kanilang kailangan ng mas mura kaysa sa ibang online platforms. Bukod pa rito, binibigyan din ng Shopee na hindi lang mura ang presyo, kundi marami ring promosyon, voucher at discount na mas nakakaengganyo sa mga mamimili. Dahil dito, malinaw ang kanilang mensahe sa Shopee, hindi lang basta ka bumili ng produkto, kundi nakatipid ka sa bawat transaksyon. Globe Telecom, atin ang mundo, offering strong, connective, and global reach. Samantala, ang Globe Telecom ay gumagamit ng tagline na atin ang mundo upang ipakita ang kanilang value proposition. Ang ibig sabihin nito ay nagbibigay sila ng malakas, maaasahan at malawak na koneksyon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanilang pangako na ang pagkaroon ng kakayahan ng mga customer na makipag-ugnayan, makipag-usap at makipag-konekta sa anumang sulok ng mundo sa pamamagitan ng magandang serbisyo at pandaigdig. Abot, pinakiramdam ng Globe na ang kanilang mga subscriber ay may access sa buong mundo, kaya tunay na atin ang mundo. Importance of value proposition: guides
customer in choosing a product. Ang value proposition ang nagsasabing gabay ng mga mamimili sa kanilang pagpili dahil malinaw kung anong benepisyo ang makukuha nila, mas madali nilang madidisyonan kung alin ang mas angkop na kanilang pangangailangan. Halimbawa, kung naghahanap sila ng pinakamurang bilihin agad, silang mapupunta sa Shopee dahil malinaw ang pangako nitong lowest price guaranteed. Builds trust and credibility. Nakakatulong ang value proposition na nagbibigay ng tiwala at kredibilidad kapag tinupad ng isang kumpanya ang kanilang ipinapangako, mas magiging matatag ang relasyon nila sa kanilang mga customer. Ang malinaw at tapat na value proposition ay nagpapatunay na serbisyo ang isang negosyo sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo o produkto. Creates advantage against competition. Sa dami ng magkakatulad na produkto at serbisyo sa merkado, ang value proposition ay nagbibigay ng kalamangan laban sa mga kakompetensya ito ang nagsasabing edge o bentahan ng isang brand kung bakit sila ang dapat piliin. Halimbawa, mas pinipili ng iba ang Globe dahil sa kanilang malawak na koneksyon kumpara sa ibang telecom. Simplest marketing message. Ang value proposition ay nakakatulong din upang mapadali ang komunikasyon sa marketing sa halip na paulit-ulit na magpaliwanag, nakapaloob na agad sa value proposition ang pangunahing dahilan kung bakit sulit piliin ang produkto dahil dito mas madaling maipaparating ang mensahe sa target market at nagiging epektibo ito sa lahat. Closing thoughts. A strong value proposition is a heart of your business. It tells customer why you are their best choice. Malinaw na nagsasabi sa mga mamimili kung bakit ikaw ang dapat nilang piliin sa gitna ng napakaraming pagpipilian. Hindi sapat na may produkto o serbisyo lamang ang isang kumpanya. Mas mahalaga na maipakita kung ano ang natatanging benepisyo at kalamangan at ibinibigay nito sa mga tao. Sa pamamagitan ng value proposition na ipapaliwanag ng isang negosyo ang kanilang pangako, maaaring ito ay kasiyahan tulad ng Coca-Cola, pagtipid tulad ng Shopee, o koneksyon tulad ng Globe. Ang malinaw na mensaheng ito ang nagiging gabay ng mga mamimili, nagbibigay ng tiwala at kredibilidad at nagtatatag ng matibay na pagkakaiba laban sa mga kakompetensya. Yun lamang. Then, punta naman po tayo sa the value proposition historical backgrounds. And my name nga pala is Jordan M. Paderes and ang i-discuss ko ngayon ay the value proposition historical backgrounds. So, ano nga pala ito? The phrase value proposition is credited to Michael Lanning and Edward Michaels who first used the term in a 1988 staff paper for the consulting firm McKinsey & Co. In the paper, which titled "The Business is a Value Delivery System," the authors defines value proposition as a clear, simple statement of the benefits, both tangible and intangible, that the company will provide along with the approximate price. It will charge each customer segments for those benefits. So, sinabi nga po dito na ang praise ng ang certain value proposition daw po ay credited sa dalawang consultant ng kumpanyang McKinsey and Company na which is sina Michael Lannings and Edward Michaels. Sa kanila naman pong papel na a business is a value delivery system. Dinefine po dito ng value proposition ang isang malino, clear and simple statement ng mga benefits, both intangible and tangible. Then punta naman po tayo sa dalawang benefits na makukuha ng isang customer o ng mga customer. Then, ito ang tangible and intangible benefits. Tangible benefits are those that can be measured in financial terms. Gaya ng sinabi ko, ito yung mga nakawakan. Then, sabi dito, ang tangible benefits daw po is madali pong ma-measure in financial terms. While intangible benefits cannot be quantified directly in economic terms, these benefits include customer satisfactions. Then, dito nga po yung mga hindi po nakawakan. Kumbaga po, na kasama dito yung mga customers loyalty o yung kagaya nga po na sinabi dyan na customers satisfaction.
punta naman tayo sa project benefits. Under nito yung tangible benefits and intangible benefits. Sa tangible benefits, nandito yung increased revenue, resource cost savings, hardware cost savings, software cost savings, productivity gain, and process improvements. Sa increased revenue, kumbaga may mga strategies and planning na kayo, kaya yung revenue is nag-i-increase na. Then sa resource cost savings, dahil nga nasasanay na kayo, may strategies and planning na kayo, is nalilesen nyo na yung cost ng mga gamit nyo o yung mga resources. Sa hardware cost savings naman, ganun din, nalilesen nyo rin yung paggamit ng mga materials, ganun. Then sa software cost savings naman, halimbawa, may app kayong ginagamit na marami dati. Dahil nga may strategies na kayo and planning, kumbaga isa na lang o dalawa na lang yung ginagamit yung app, kumbaga improvement na rin. Then sa productivity gain naman, kumbaga mas marami na kayong nagagawa sa same na input na, kumbaga, then punta tayo sa process improvement. Sabi dito na sa process improvements is na overall performance mo is nag-i-improve. And lastly, the brand equity. Dahil nga na-enhance mo yung user experience, yung nasa-satisfy mga customers, then nag-i-increase yung compliance. Kumbaga, nagkakaroon na ng pangalan yung kumpanya mo, yung business mo. Then, punta naman po tayo sa quote na, "No one ever got rich working 9 to 5." So sabi dito na, tama nga naman ito dahil wala naman talagang nagiging mayaman dahil sa trabaho lang. Then, paano naman nga natin masasabing mayaman ng isang tao? Gaya nga ng pinag-aralan natin nung isang linggo or last week, masasabi natin na mayaman ng isang tao kapag kaya niyang bumili ng kahit ano o kahit anong oras o araw. Then lastly, sa quote ni Warren Buffett, "Risk comes from not knowing what you're doing." So, katulad niya rin ang napag-usapan natin last week or napag-aralan natin, wala talagang risk kung alam mo ang ginagawa mo. Lalo na kung business ang pinag-uusapan. Then yun lang.